Magandang hapon po at ito po ang presentasyon ng ikawalo. Kakayahang pragmatic. Patukoy sa kahulugan ng sitwasyon sinasabi, di sinasabi at ikinikilos ng taong kausap. Pag sinabi natin kakayahang pragmatic, tulad ito na nagiging ugnayan natin o kakayahan natin sa pagsusuri o pagbibigay ng kahulugan, interpretasyon sa isang tula o awit. Hindi literal na ang bawat tula ay nagpapahayag ng direkta o tuwiran itong kahulugan o mensahe, bagkus ito ay nagpapahayag ng mga konteksto sa pamamagitan ng nagtatalinghagang pagpapahayag. Kaya kung titingnan natin ang mga pagsusuring pragmatiko, ito ay maaaring nakatuon sa kung ano ang pagpapakahulugan sa sinasabi o kaya sa isinulat kaysa sa mismong kahulugan ng salita, parirala at pangungusap. Ano nga ba ang pragmatic? Ito ay sangay ng linguistika na ilalarawan bilang pag-aaral na nag-uunayan ng mga anyong linguistiko at ng mga gumagamit ito. Ayon kay Presser, nakapaloob sa kakayahang ito ang paparating ng mensahe na nais kasama ang lahat ng kahulugan sa anumang konteksto sosyo-kultural. Kung sa kuan pa lang, ang pragmatic ay isang sangay ng linguistiko na nag-aaral kung paano gumagamit ang wika sa totoong buhay. Hindi lamang sa nakatuon ng istruktura ng wika, kundi pati na rin sa konteksto kung saan ang wika kung paano na-implementasyon ito ng kahulugan. Larangan ng pragmatic. Ang larangan ng pragmatic ay malawak na sumasaklaw sa maraming aspeto ng paggamit ng wika. Kagaya ng speech act, implicature, preposition, context, and politics. Naman kay Chomsky, ang kakayahang ito ay tumutukoy sa kaalaman kung paano nauugnay ang wika sa sitwasyon pinanggagamitan nito. Para naman kina Badayos at mga kasama nito noong 2010, ang pragmatics ang kinapapalooban ng tatlong pangkalatang kakayahan sa komunikasyon. Una, ang gamit ng wika sa iba't ibang layunin tulad ng pagbati, pagbibigay informasyon, pagnanais, paggiling at pagbibigay ng pangako. Pangalawa, ang paghiram o pagbabago ng wikang gagamitin batay sa pangangailangan o inaasahan ng mga pakinig o sitwasyon. Ang paggamit ng tuntunin sa isang talastasan at mga naratibong dulog gaya ng pagkwento. Pragmatic sa komunikasyon. Sa bigang larangan ng pragmatic ay pag-aaral ng wika mula sa pananaw ng mga gumagamit ito. Partikular na ang kanilang pagpipilian at ang mga balakid na nararanasan sa paggamit ng wika. Sa isang interruptional konteksto at ang aspekto ng paggamit ng wika sa ibang tao na nasangkot sa proseso ng pakikipagbalagtasan. Fiscal 1987 na binanggit ni Bardovi Harding. Pero kala ni Greece, ang talastasan o usapan ay nararapat nakasalalay sa pinagbabahagi ng principle of cooperation o prinsipyo ng pagtutulungan ng kausap. So na ay apat na maxim or ang principle. First is the maxim of quantity. Ito ay tumutukol sa rami. Quantity, rami. Maxim of quality, tumutukol sa uri. Next is the maxim of relevance. Ito ay tumutukol sa pagiging akma. At ang last ay maxim of manner, tumutukol sa pagiging pamamaraan. Tayo apat na maxim of quantity, quality, relevance, and manner. Ayon kay Drake. Hello sir, good afternoon. Ayon naman kay J.L. Austin, ang pakikipag-usap ay hindi lamang paggamit ng mga salita upang maglarawan na isang karanasan, kundi paggawa ng mga bagay gamit o salita o speech act. Interlanguage pragmatics naman ang tawag sa pag-aaral sa kung paano mga hindi taal na tagapagsalita ng partikular na wika. At nagsisimulang matuto nito ay umuunlad
unlad ang kakayahan sa pagpapahayag ng kanilang intensyon sa pamamagitan ng iba't ibang speech act. Meron tayong tatlong speech act theory, which is illocutionary, locutionary, at perlocutionary. Locutionary, o perlocutionary kay mga termino nga gikuha gikan sa teorya ni J.L. Austin o bahin sa mga aksyon sa paghisgot, gipasabot niini kung giunsa ang kahulugan o epekto sa isa ka pahayag. Ang locutionary act mao ang aktwal nga pagsulti sa usa ka pahayag apil na ang mga pulong o tono o gramatika nga gigamit. Example, nagugutom ako. Ang mga pulo nga gisulti mao ang nagugutom ako ay kini ginagpasabot nga ang nag-ingon buot magpahayag nga siya gigutom. Ang illocutionary act ang nagpasabot sa tumong o tuyo sa usa ka pahayag, kini ang intent or purpose sa pagsulti. Ang usa ka illocutionary act nagtan-aw sa unsa ang buot ipahigayon o buhaton sa nagsulti. Sama sa paghangyo, pagpasidaan o pagkomento. Example, maaari mo bang ipasa sa akin ang asin? Ang pahayag nga maaari mo bang ipasa sa akin ang asin, usa ka hangyo o request, bisan pa ang pagpahayag nagtan-aw nga posibilidad. Ang perlocutionary act is ang nagtan-aw o epekto o resulta nga nahitabo tungod sa pahayag. Kini ang reaksyon o epekto nga mahatag sa paminaw o nakadungog. Ang example niini ay, maaari mo ba akong tulungan sa takdang aralin na ito? Ang nakadungog magbuot magtabang sa imong homework o naghimo siya sa iyang request. Summary, ang locutionary act ang aktwal nga pagsulti ang mga pulong. Ang illocutionary act ang tuyo or intensyon sa pagsulti or ang aksyon nga buot buhaton sa nagsulti. Ang perlocutionary act ang epekto nga nakuha gikan sa pagsulti, ang reaction or ang nakadungog. Ang panghuling topic ay tungkol sa uri ng komunikasyon. May dalawang uri ng komunikasyon, ito ang verbal at di-verbal. Ang verbal ay ganitong uri ng komunikasyon ay nangangailangan ng paggamit ng salita. May tuturing ang komunikasyon verbal ang pagsasalita at pagsulat. Ang halimbawa ng verbal, ako kay gasulat ko, verbal yan, at siya kay ginalihok na kawawan. Tapos ang di-verbal ay ang komunikasyon ito ay hindi gumagamit ng wika. Ang paggalaw ng katawan, ekspresyon ng mukha, galaw ng ulo at pagkumpas ng kamay ay pagpapahayag ng damdamin o saloobin na hindi gumagamit ng mga salita. So ang mga di-verbal ito ay ang mga ang gamit lang kundi mo ang imong facial expression, kamay, gesture at iba pa. So sa mga di-verbal mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na di-verbal na sanyas. Ano una? Okay naman. So, mga di-verbal na sanyas. Una, economics. Ang chronomics ay tungkol sa paggamit ng oras. Ang chronomics ay tungkol sa oras. Halimbawa, ikaw ay na-late na sa trabaho, tapos, yun, tumitingin ka sa oras dahil na-late ka na. So, kailangan mo ng oras. Economics ay tumutungkol sa oras. Then, proxemics, ito ay pag-aaral ng espasyo sa pagitan ng mga tao. Yung example ko mo, sir, last time, yung kambukas, yung distance. So, yung distance nyo sa isa't isa ba? Then, kinesics, ito ay tungkol sa pag-aaral ng katawan ng mga gesture. So, kinesics, gesture,
gesture. Or another is the sign language. Kay mga di-verbal ganyan siya, so dapat ang imong kwan lang paggalaw ng katawan. So, example na to, kinetic gestures lang. Pag sign language, isa na to siya. Then, haptics, ito ay tungkol sa kahalagaan ng physical na paghipo. Halimbawa, ang pagyakap ng isang kaibigan sa pagpapakita ng suporta. Next is the economics. Ito ay paggamit ng mga simbolo o larawan sa komunikasyon. Halimbawa, ang emoji. Salo, pag mag-message mo sa imong friends, nagagamit di ba mo economics, sinagamit mo mag-emoji. Pag pakayag ka na ikaw ay masaya, magamit mo emoji na haha. Pag ikaw ay in love, magamit mo may heart na emoji. So, tapos kung mag-react ka sa Facebook, gamit ko mo ang iconics rather. Then next is the colorics. Ito ay tumutukoy sa kahulugan ng kulay sa komunikasyon. Paano siya naging di-verbal ang colorics? Kaya, halimbawa, pag ikaw nakakita ng color pula, ano para sa'yo ang color pula? So, para sa akin, ito ay sumisimbolo ng pagmamahal or war. Other meaning ng pula. So, sumisimbolo na siya kay di-verbal man. So, murag, ikaw na lang mo siya pa. Next is the paralanguage. Ang paralanguage ay ang tono o boses na ginagamit sa pagsasalita. Halimbawa na lang, ako, nag-istorya dali, pero wala ko paminaw si Candyline. So, magkusog din akong tingog kaya wala man siya kapaminaw. Ibig sabihin na pag nakusog ang tingog or akong tono or ang boses, ako ay galit sa kanya. Dahil hindi siya nakikinig sa aking klase. Next is the oculesics. Ito ay tungkol sa paggamit ng mata sa komunikasyon. Halimbawa, ang pagtitig sa mata ng kausap ng papakita ng tiwala. Diba, kaming duha ni Mendoza nag-eyes to eyes me. Ibig sabihin na pag gina-eyes to eyes ako siya, na ako ginaingon siya through the eyes. Kaya dilinan ako siya kan at least mag-gets niya kung saan ko true lang sa mata. Then next is the objectives. Ito ay paggamit ng mga bagay o paggamitan ng komunikasyon. Halimbawa, ang pagsuot ng magandang relo ay maaaring paghiwatig ng status. Parang sa some object malaman na mo kung kung siya mayaman ba siya or dili or something good na about sa iyang katayuan. Next is the olfactories. Ito ay tungkol sa amoy ng komunikasyon. Halimbawa, ang pag-amoy ng pabango na maaaring magbigay ng magandang ekspresyon. Next is the physics ay tungkol sa paggamit ng mga larawan o visual aid. Halimbawa na lang ito. Dahil ang aming television ngayon ay sira, kaya ang namin gumamit ng visual aid, which is physics na. Gumagamit na lang kami ng visual aids upang malaman namin ang saan mo ginahimo. Next, the vocalics. Ito ay pamaraan ng pagsasalita na bumubuo ng mensahe. Halimbawa, ang paggamit ng boses na masigla ay ang pagkakainganyo. Sa vocalics, ang akong tono karon kay happy ko. So, akong tingog mo sweet na may pagkamasigahin talaga. So, sa pagkalatan, ang mga konseptong ito ay mga kasali sa mga di-verbal na sanyas. Chronomics, ang oras, proxemics, ang distansya kinetics, ang gesture, haptics, ang paghipo, iconics, ang mga icons na ginagamit mga simbolo, emoji, colorics, color, paralanguage, tono or boses, ocultics, ang mata, objectives, ang objects na iyong ginagamit, olfactorics ay ang amoy, pictics, ang mga picture at ang mga vocals ang iyong boses din. Ito ay mga kasali sa mga di-verbal na